Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SIU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismos ang Kim Pao. Wala na nga pong iba. Ang lokarete si Gandara SIU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And for this morning, ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay patungkol dito sa di umano big time politician na manliligaw ni Kimi. Grabe, meron palang ganyan mga ka-KP, sumisingit. Aba-aba sa dami nangyayari ngayon sa Kim Pao ay may panahon pa para magsingit. Pero bago tayo mag-start sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, i-click nyo lang po yung subscribe button natin kung isa rin po kayo sa mga Kim Pao na nag-aabang araw-araw ng mga ayuda, ganaps at malaman ng mga events nila Kim and Paolo. And pakidamay na rin po ng notification bell para maging updated kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Anyway, narito naman yung ilang comments na napili po natin basahin para ngayong umagang ito bilang pasasalamat sa ating mga ka-KP na nakatutok po taga-abang ng atin pong mga updates. So, ang mga first commenter natin for this morning ay sina Ma'am Lorna Lee at Ma'am Lorna Camacho. Shoutout po sa inyo both at magandarang umaga. Sabi nila rito, Miss Dayag, ayan, wala kang karapatan manghimasok sa buhay ni Kim and Paolo dahil fan ka lang. Hindi nga nang himasok ang pamilya ni Kim and Paolo, bakit ba atat-natat ka na mag-asawa na si Kim? Ayan na naman, nakikialam na naman yang si Norma Dayag kay Kim. Sino ba siya? Alam niya ba ang feeling ni Kim and Pao? Hindi na lang manahimik. Fans lang siya, no? Wala siyang pakialam sa buhay ng Kim Pao. Anong gusto niya? Sundin ni Kimi at ni Paolo? Hindi niya sakop ang damdamin ng dalawa. Intrimitida siya. Masyadong di naman niya anak si Kim. Kayo naman, tinuturing na rin kasi niyang anak si Kim Chiu. Pero ayun nga, lagi po tayong magpapaalala na wag po natin sasaklawan ang buhay po nung dalawa at uutusan, magdedemand ng kung ano-ano na bagay na hindi po nila kayang gawin. Kasi yung pressure, guys, rin yan nakakapagpa-stress din po yan sa tao. Alam nyo naman, ang stress, napaka-traitor din yan mga ka-KP. Ang dami niyang mga negative na magagawa sa isang tao, yung stress na yan. So, maigi po wag po nating pressurein ang Kim Pao. Grabe ang pressure, ang dami na nga nilang pressure sa trabaho. Pati ba naman personal na buhay nila, ipipressure pa natin sila. Konting unawa na lang din po mga ka-KP. Ayan, alam kong anak na ang turing po ninyo sa Kim Pao. Pero yun nga mga ka-KP, kinakailangan din natin kontrolin ang sarili po natin. Bilang dapat mas inuunawa natin yung kapakanan ng mental health ng tinuturing na rin po nating anak. Anyway, ito nga may nakita akong sagot from Norma Dayag. Sabi niya, Gandara, please don't be offended with my comments to all KP fans. Anyway, we are entitled to our own opinion, but we are so 100% assurance pa sa relasyon nilang dalawa ni Kimi. Ano ba? Title ng series nilang dalawa ni Paolo. Kaya nga, Gandara, may kasabihan na kanin na isusubo mo na lang, nalaglag pa. Well, if that's the case to KP, well, no worries to Kimi kasi baka magaya siya kay Bea Alonzo sa love life niya. God bless KP. Nakikim na po yon, desisyon naman po ni Kim yon. Ano po mangyayari po sa buhay niya, Madam Norma Dayag. At ako, tiwala ako sa desisyon ni Chinita Princess na hindi po siya magde-decide ng hindi po pinag-iisipan at hindi po maganda para po sa kumbaga hindi po ikabubuti ng lahat at ikabubuti po ng sarili niya, Miss Norma Dayag. So ayan, I know meron po tayong kanya-kanyang opinion, sariling comment, kaya paalala na lang talaga yung magagawa po natin.
Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment po ni Day Maghiyat. Shoutout po't magandarang umaga. Kamusta kayo? Sabi niya, hello Gandara. Dito rin sa amin maraming kimpaw. Hindi nga lang sila hayagan, pero lahat naman ng project nila pinapanood. Nagchat-chat sila sa akin para sabay-sabay kaming nanonood. Kami-kami nang nanonood, kami-kami rin na nagkukwentuhan. Pero masaya pala yung ganun. Yes po, yung tipong sabi pare-palas naman kayo nanood, pero kayo-kayo lang din naman nagkukwentuhan. Kasi kayo-kayo rin po yung nagkakaintindihan, yung feelings nyo, mutual, alam nyo yun, masarap talaga magkwentuhan sa kapwa nyo, fun, ayan. Kaya nga, ang swerte po ninyo kung may kapareho kayo kakilala na fan. Kasi pare-parehas kayo magkukwentuhan. Ang saya nun. Ako kasi wala dito. Kumbaga madalang kasi dito ang fangirling. So parang ang lungkot kaya ng mga ka-KP. Sarili mo lang din yung kausap mo. Kinikilig ka lang din na mag-isa. Ganyan. Ang sarap ng may kasama. May kakwentuhan mga ka-KP. Kaya dinadaan ko na lang dito sa pag-update. Kasi kayo, at least, di ba, reading your comments na giging masaya din ako mga ka-KP na parang, okay, meron akong kasamahan. Ganyan. Ganun kaya yung feeling. Anyway, mga ka-KP, dumako naman po tayo ngayon dito sa mga nasagap nating balita para po sa umagang ito. At unahin na nating pag-usapan mga kakimpawan tungkol dito sa pangbabatikos ng ilan kay Chinita Princess dahil kay Paula Avellino. So meron kasi tayong nabasa dito ka-KP sa X na marami talagang hindi po gusto si Chinita Princess dahil kay Paolo. Kasi feeling nila, karibal nila si Kim Chu kay Paolo Avellino. Grabe naman, kapogi nga naman talaga niyan, di ba? Kay Kim kasi, karamihan po na nagkakagusto kay Kim, lalaki kasi tahimik lang, di ba? Kung di mo tatanungin, ang mga babae hayagan talaga at ready makipag-away. Kaya talaga si Kimi kawawa po. Samantalang si Pau, ayun, hayahay lang. Sabi dito, pag may pagnanasa kasi kay Paulo or kay P, hindi talaga magugustuhan na si K or si Kim. Kaya nga bet na bet gumawa ng project na iba ang kasama kasi nga pag KP ang magkasama walang way para makapagpapansin. Ha 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 ha. Kaya nga po ganyan sila, yung tipong ginagawa nila ang lahat para buwaghin po ang Kimpao. Tulad ng pagbabatiko sa project nila Kim and Paulo, lahat na lang may masabi, ratings pinapakalman. Gusto nilang sirain ang project ng Kimpao para kunyari, hindi maganda, hindi bet ng netizens para hindi na masundan. Yan yung taktika nila. Nangyayari na nga po ngayon sa The Alibay. Pero papayag ba tayo mga ka-KP? Hay nako, ganun po talaga pag may pagnanasa nga kay Paolo Avellino. Never na never po nila magugustuhan si Kim at gagawin po nila ang lahat para buwagin ang Kim Pao. Alam niyo yung mga ganyang klase ng crush, klase ng pagkagusto, masama na yan eh. Okay lang sana crush. Ayan, ako nga, crush ko rin si Pao, napaka-pogi. Pero wala naman sa agenda, yung pagnanasa, iba na yung pagnanasa, mga ka-KP. Crush lang, happy crush lang. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa big time politician daw na nanliligaw at gusto pong manligaw kay Chinita Princess na humahanga po sa kanya. Chika po ito ni Proverbs, sabi niya, big time politician na gwapo, tapat, matapang, malinis, hindi kurap, at maganda ang reputation na labis ang paghanga sa ating Prinsesa Chinita. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, especially daw pag walang makeup. Ayan, napapalingon daw ito at mas lalo siyang humahanga dahil sa ugali. Sino naman to big time politician na gwapo, na tapat, na matapang, na malinis, na hindi kurap? Usually naman kurap na po ngayon.
nakikita na lang ata nating hindi kurap na pogi po at tapat talagang si Vico Soto. Pero malabo po yun kasi hindi po siya palahanga sa mga artista. Never din po siyang na-involve sa mga ganyan-ganyan artist, celebrities, crush-crush, ganyan. Kaya malabo. Sino tinutukoy dito? Wala na pong iba na hindi kurap. Wala na. Halos lahat kurap talaga. Aminin man po natin sa hindi. Ganun talaga kadumi ang Pilipinas po ngayon. Kaya no, no, no kung politician lang din naman mga ka-KP. Kung artista na politician, no, no, no din mga ka-KP. Kaya naloka ako nung nung mabalitaan ko may big time politician daw na may gusto kay Chinita Princess. Well, mas maganda pakinggan, masarap pakinggan na humahanga siya sa taglay na kagandahan ni Kim at sa pagiging simple nito, napapalingon. Ang sarap pakinggan na si Kimi ay likeable, na napakaganda talaga ni Kim. Pero yung ipupursue, hay nako, wag na po. Wag na sanang ituloy pa. 'Di ba? Okay na po tayo kay Paolo. Kung hindi man, sana yung matinaw po ang mapunta kay Chinita Princess. Ang gulo kaya ng buhay, kapag ka-politiko yung partner mo, pati buhay mo magugulo na rin, pati ikaw damay na rin. May konting problema lang, o halimbawa, nag-viral siya, pati ikaw damay, sa bashing, pati ikaw damay. Sayang lang ang magandang image na inalagaan ni Chinita Princess sa mahabang panahon, kung ganun lang din, 'di ba? Kaya naman, sana mag-isip-isip si Kim kung sakasakali man nga na may manligaw po sa kanya na big time politician. So kayo guys, anong inyong say tungkol dito? Kung sa bagay si Kim hindi naman po siya mabilis sumuko o umano sa ganyan, bumigay sa mga ganyan, 'di ba? So yun lang po muna ang ating update ngayong umagang ito. Comment lang po kayo dyan sa baba na inyong reaksyon hinggil dito. So, kita-kits na lang po tayong muli sa mga susunod natin chika patungkol sa Kim Pao. Ingat po kayo palagi and God bless.